Sa unang tuig nga si Dario nga anak ni Ahasuero nga taga Media nagmando sa gingarian sa mga taga Babylonia. Ibasa ako sa kasulatan na malandong ako bakin sa 70 ka tuig nga sumala sa gisulti sa Ginoo kang propeta Jeremias. Kinahanglang mulabay una sa dili pa matukod pag usab ang Jerusalem. Kunya, midangop ako sa Ginoong Dios pinaagi sa pagampo uban sa pagpuasa o pagbistig sako o abog. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios ug gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Mingon ako og Ginoo, gamhanan ka og Dios nga angay kadukan. Nagtuman ka sa imong sabutan ug ang imong gugma walay paglubad alang ni adto nay gugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. So ang Dios magapanalangin sa ang pulong. So mensahe sa Ginoo may tungod sa pag-ampo ni the prayer of Daniel. Ang pag-ampo ni Daniel para sa iyang katawhan. Now, ingon din nga sa unang tuig nga si Dario nga anak ni Ahasuero sa taga Media mando o naghari sa gingarian sa taga Babylonia, nibasa daw siya sa kasulatan si Jeremiah. O matod pa sa pagbasa niya sa kasulatan, na manandong siya bahin sa 70 ka tuig nga pagkabihag sa mga katawan sa Israel dito sa Babylonia. So mo nagbasa na malandong siya o matod pa na apektuhan siya pag-ayo tungod kay imagine 70 ka tuig ang pagkabihag sa katawan sa Israel. Busa, nag-uol siya. Ang epekto sa iyang pagbasa sa pulong sa Ginoo is nakahatag niya og hasol apan nakapatukmod niya diya sa mga pag-ampo. So na mga pulong sa Ginoo nga atong mabasahan nga makaapekto kaayo nato sa dili makapalipay kundi makapag-uol, makapabattered, makapatrouble nato. Busa, ingon pa siya sa verse 3, dangop siya sa Ginoo sa mga pag-ampo o pagpuasa o kuan siya abo sa iyang ulo. O sa verse 4 is nag-ampo siya sa Ginoo pinaagi ani nga pagsugid. Ingon siya nga ikaw ang Dios nga gamhanan kanunay ka nagatuman sa imong saad ug matud pa kay ikaw may gugmaon man atong o nahigugma man atong nahigugma kanimo ug nagtuman sa imong sugo. Okay. Take note of this verse 4. Ngayon siya, you always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands. Kana nga, ato sa i-capture na. Ang Ginoo gisay-say ni Daniel nga unsa siya ka gamhanan nga Dios, unsa siya ka puno sa gugma ug iyang tumanon ang iyang mga saad to those who love you and obey your commands. So ang iyang tumanan sa iyang mga saad katurang mutuman pod sa Ginoo higugma pod sa Ginoo. Gisulti ni Lord ang pulong niya sa tanang katawhan. Pero ang makabatuman sa katumanan katura pong nahigugma daw puno niya og nagtuman sa iyang subo. Ang tanan makadungog pero ang dili tanan makadawat. Sakto dili. Tanan makadungog sa iyang mga pulong, sa iyang mga sugo, sa tanan niyang mga pulong or mensahe. Pero dili tanan makadawat. Kay kung iko at maminaw, dili ta mutuman, dili po matuman ang Ginoo sa Ginoo sa tuwa.
Hello? Klaro ka isa ng NLT ito siyang version. I read of and ESV. O Lord, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Iyan tumanon ang iyang mga saad ni adtong nahigugma kaniya ug nagatipig ug nagatuman sa iyang kasubuan. Adto ta sa New Testament, madagan ta sa New Testament. Kaya the same God sa Old Testament ug New Testament. Sa 12 ka mga tinud-an ni Jesus, kinsa may wala kadawat sa maayong saad sa Ginoo. Kadubang ituman o wala ituman. Wala kadawat o ito si Judas. Si Judas, wala kadawat. Si Tomas, sige siya duha-duha. Noted kid si Tomas, sige siya badudakon lang kid siya, dili siya matuo. Nagya po na karon nga Christian, nga liwat ni Tomas, liwas ni Judas. Hello? Posible ba na? Posible, kaya the same spirit sa kaaway, kadi ato karon. The same ka po nga Ginoo, kadi ato karon. Sumuna nga, ingon sa Ginoo, ayaw tagaiglo na ang kaaway. Kung mamatiktan na ito nga murag, lain man eh. Lain man akong gibaki, lain man akong nauna, lain man akong, dili man eh, normal ako ah. So, sa Ginoo, atong i-review. Mga patapasay sa Ginoo, magkuantas Ginoo sa to, submit yourselves, humble yourselves before the mighty hand of God. Resist the devil and he will flee from you. So, kining nga verse, tumano ni Lord ang iyang mga saad, nga walay paglubad. Iyang gugma nga walay paglubad. Matod pa, to those who love you and obey your commands. Verse 5, gi-acknowledge ni Daniel, gi-apil niya ang kagalingon ug acknowledge, but we have sinned and done wrong. Apan nakasala kami ug nakahimo kami sayo. We have rebelled against you and scorned your commands and regulations. Nisupak mi nimo ni sukuhit mi sa imong kabubuton. We have refused to listen to your servants, the prophets. So, kung sa daw puno niyang verse 6, nagpadala ang Ginoo mga alagad niya para ipadangat ang iyang mga pulong kay para nga mapasidan ta, mawarningan ta, aron nga pag-abot sa panahon nga sulayan ta, kay di ba ang pulo Sinoo gitudlo na siya. Human sa teaching na ay test. Unang kinahanglan maminaw sa tag-una, atong gamiton atong panahon papaminaw kay pag-abot sa test is naanatay ma-answer kay naminaw naman ta. Lisod ka ayo i-test nga wala pa tagi lekturan. So hindi we have refused to listen your servants the prophets. Wala ni tuman, ni balibad mi refused. Atod pa, we have sinned against you. We have not listened to your servants. Wa mi namati sa imong mga sulugoon nga mga propeta. Kay propeta man o pari sa Old Testament. Ang propeta una mo gini makadawat sa mensahe sa Ginoo. Yang propeta mo padayag giros pari, ang pari mo padayag sa mga tao sa mga mensahe. Wala mi naminaw sa imong mga ulipon or sulugoon nga mga propeta nga gamit who spoke on your authority. Kaya gitugahan sa Diyos ang mga lagad niya sa gahom sa pagtudlo, pagsulti, paghatag o warning sa iyang mga alagad para ipadangat sa katawhan. Who spoke on your authority to our kings para ipadangat ang imong pulong ug otoridad ngadto sa mga hari, mga princess, and on sisters
ug among kaliwatan, and all the people of the land. Sumo na ang jurisdiction sa alagad sa Ginoo, tanan nga tao. Di padangan. So, kung ipadala sa Ginoo, ihatag sa Ginoo mensahe siyang alagad, wala ta namati, unsa may tabo, kita'y alkansi. Kita'y alkansi, kaya wala man ta nasayod, unsa di mensahe sa Ginoo, di ta updated. So muna, we have sinned against you, we have not obeyed the Lord our God, we have not followed, matod pa, nga na ta. So, Lord, you are in the right, but you see, our face are covered with shame. Ingon si Jeremiah. Lord, sakto majud ka. Nakakita majud ka. O ang among mga naong, naulaw mi. Di kaya hati mo. This is true of all of us, including the people of Judah and Jerusalem and all Israel. So, tanan dahil gidi ay, ang katawan sa Judah, Jerusalem, and Israel, scattered near and far wherever you have driven us because of our disloyalty to you. Nagkatibulaag na katawan sa Ginoo. Kaya ano daw? Wala na sila nagloyal sa Ginoo. Kung wala na tayo loyalty mo, biya man ta. Kung wala tayo loyalty, dili man ta biya. So, ingon dinhi, nga gipatibulaag nimo ang katawan. Kaming tanan nga ulaw mi nagtibulaag mi, including the people of Judah in verse 7, Jerusalem and Israel, scattered near and far wherever you have driven us because our disloyalty to you. O Lord, we and our kings, princes, and ancestors are covered with shame because we have sinned against you. So, unsa na itabo nga nung naingato to sila tungod sa ilang mga sala. Kay wala sila naminaw sa mga alagad sa Ginoo, sa diyang ipadangat sa Ginoo para mapasidaan kay aron lagi nga dili ipadangat sa Ginoo iyang judgment or iyang hukom tungod kay kanang na may respond ang tao, pero wala magid nag-respond sila, wala magid sila nagbali-bali. In verse 9, but the Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against Him. So ingon siya, sa part sa prayer niya, apan ang Ginoong atong Dios maluluyon o mapasayloon, bisan tuod kita ni supil or ni rebelde bato kaniya. We have not obeyed the Lord our God. We have not followed the instructions He gave us through His servants, the prophets. So wala ko nila gi-obey, gituman ang Ginoong Dios sa iyang kagustuhan sa isuod. So wala gi-obey o wala gi-follow ang instructions. Nagihatag sa Ginoo pinaagi sa mga alagad niya. So ingana ang mga pulong pagawa sa Ginoo sa mga alagad niya, pulong na nga pagpasidaan, pagbadlong, pagmaymay, para maandam ta sa pagsulay. Aron kung sulayon ta, makapasar ta. Makapasar ta. Nag-engage siya ang klase ng pagsulay. O kabalo mo, isa sa sakit ng pagsulay, dili lang ang balatian. Dili lang ang balatian. But, kanang fire is, sana, init kaayo. The test of fire is init kaisana. Na ay mga sulti, mga tinanawan, mga isog kisan, that is a test of fire. Unang ubadili kalahutay kay nakita natanawan lang murag nasigahag mata pero wag tuyo happy nilang og negative na pero dili ay na iba na ipulong nga sakit-sakit pero pa itugot ito sa Ginoo kay para di ay nga so taon ko ligon na ba jud ta. If you remember in the book of Matthew man siguro na
Matthew. I'm not mistaken. Matthew, tanaw na ito sa. Okay, hello. Okay. Pinalimot ko sa yung verse katong about ni Jesus nga ang uban ma-uproot, ang uban maipot, ang uban maligpon o may tungod sa kung magwali si Jesus ay sa Lucas 10. Okay. Luke chapter 2. Luke chapter 2. Mao ni ang gisulti gipropesiya ni Simeon mahitungod sa kang Jesus. Nakadungog si Maria o si Joseph ani sa Luke chapter 2 verse 33. Jesus' parents were amazed at what was being said about him. Naibulong sila sa gisulti ni Simeon about kang Jesus. Then Simeon blessed them and he said to Mary, di ba nalangin na ni Simeon? Sina si Maria o si Joseph, kung ningon siya, the baby's mother, and he said to Mary, the baby's mother, this child is destined to cause many in Israel to fall. Kini nga bata, kuan na ni, gidestinar na ni, nga daghan sa Israel mapukan. But he will be a joy to many others. Daghan kuno sa katawan sa Israel mapukan. Mapukan sila. Malungkat sa apan isa kalipay siya sa kadaghanan. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. Okay. Daghan kuno mo batok ni Jesus. As a result, deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your very soul. So, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel. In the ESV. Kaning bataan nga si Jesus, i-appointed or destined for the fall and rising of many Israel. Daghan mahagsa, apan daghan pud mubangon. Ang mga luya, makuan din sila, matumba. Apan ang mga madinamakton, ma-build up, will rise up. So, muna nga sa pulong si Ginoo, nga diin, sa diha nga gipadala si Daniel sa Ginoo sa dito sa kining Babylonia, unya nakabalo siya nga ingana ang dagan sa kining propesiya, nag-uul siya o nag-ampo siya. Kumatod pa, apil niya nagkagalingon, we have not obeyed the Lord our God, or we have not followed the instructions He gave us to His servants. All Israel has disobeyed your instructions and turned away, refusing to listen your voice. Kung naaday mga pulong ipadangat si Ginoo, nya dili ka mo dawat kay murag sakit kay na sa tua, masakit ang igo kung ang Ginoo masuko na. Amen. Sakit ang igo kung ang Ginoo na masuko na. So, wala man kami naminaw, wala minisunod sa instructions He gave us through His servants, the prophets. And all Israel has disobeyed your instruction and turned away, refusing to listen your voice. So now, the solemn curses and judgment written in the law of Moses, the servant of God, had been poured down on us because of our sin. So, mao din na kung dili kita patuo kuno, ang mga tunglo ibubo daw sa Ginoo. In the book of Deuteronomy chapter 28, katong mga
makatunglo sa unbeliever ba to or sa unbeliever ba to giingon or sa believer? O believer, dili to sa unbeliever. Dili to sa unbeliever. Conditional man. Kung mutuman ta, is tumanong ni Lord ang iyang mga maayong saad. Katong ganina, ikapcho katong 9 verse 4. You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands. Ang makalamang sa mga makadawat sa mga saad sa Ginoo, katong nahigugmas Ginoo og nagatipik sa iyang mga sugo. Kitang tanan makabati, pero dili ta pareha tanag dawat. Wala ginako pag-test na to, lain-lain tag score. Nga na gyapon ang blessing na to. Lain-lain gyapon ang level. Depende sa atong pag-respond sa pulong sa Ginoo. Depende sa atong nga pagkayod sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang dagan sa atong negosyo, bisan pag pareha tag puhunan, pareha tag negosyo. Pero dili ta pareha ginansya. Amen. Ingana na siya. Ingana gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagdepende sa atong pag-workout ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong level sa atong pagpangalagad, atong status sa atong pagpangalagad, nagdepende na sa atong pag-effort. Pag-effort. Kung nagdepende na sa atong klase sa atong kasing-kasing una-una, ang klase sa atong kasing-kasing una-una, nanindot, mura na siya og dapit nga fertile or nabunukon og sa negosyo pa kana dugukon. Ang sayuta pa tabunok og sa negosyo pa dugukonon. Dugukonon. So ingana, that is why ingon Lord, bantayan na to tong kasing-kasing kay once gani nga murag mo supak na ni sa pulong sa Ginoo, dili na maay nga espiritu. Once gani murag reactive na ta sa kamatuoran nga maghatag natong kagawasan, that manifestation is no longer from the Lord. Dili na iya sa Ginoo. Refusing to listen to your voice. Wala gid ni tuman nagsalikway. In verse 11, all Israel has transgressed your law and turned aside, refusing to obey your voice. Dili mi mo tuman ana. Di mi mo dawat ana. Kay sakit kay ina. Bisan pag di mo dawat ta ana, kay mauna na ang gitugas sa Ginoo. Wala tay mahimo og ibubo na ginas Ginoo. Utong pag-abot sa katong uban nga chapter matud pa. Bisan pag si Moses o si Daniel mag-ampo, dili ko mamati nila. Kung dili ta mamati sa pulong, bisan pa kunog mga doon sa dughan ni Lord ang mag-ampo sa atua. Dili po ta pamatikon. So, makabalos po ang Ginoo. Makabalos po ang Ginoo. So, kini nga verse, all Israel has disobeyed your instruction. All Israel has transgressed your law and turned aside, refusing to obey your voice. And the curse and oath that are written in the law of Moses, the servant of God, have been poured out upon us because we have sinned against Him. So kung di ta mamati sa pulong, reactive ta, or wala tayong panahon, wala tayong panahon mamati. Or kung mamati punta, di punta mo dawat, wag yapoy nada. Wag yapoy nada. Umatod pa sa pulong Ginoo, busa ang mga tunglo ni abot, kanamo nga gisulat sa balaod ni Moses. You have kept your word and done to us, our rulers, exactly as you warned. Okay, verse 12. Pinaagi sa adakong katalagman, imong gituman ang imong mga pulong bato kanamo ug sa among mga pangulo. Kay sukad, masukad, wala pa'y nahitabo sama sa nahitabo sa Jerusalem. Sumana sa nasulat sa balaod ni Moses, natuman gayud ang giingon nga katalagman apan bisan pa ni ana, wala kami magpakiluoy kanimo og Ginoo nga among Dios ug wala namo biyai
ang mga buhat nga dautan ug wala na mo tagda ang kamatuoran. So kana dili gid pwede nga magtuman ta magpadala tas atong gibati nga dili na so haom sa kabubutos Ginoo. Dili pwedeng magpadala tas atong emotion nga layo na sa sa Ginoo. Dili pwede magpadala tas atong discouragement, magpadala tas atong kasuko, magpadala tas atong kanang pag may mahay pagluod-luod kay kung magpadala ta ana kita radyo alkansi. Kinanglan nga aminaw gid kuno ta sa pulong sa Ginoo para nga paminawon pud tas Ginoo kung kita magampo. Nga ana ra man gid na kung naminaw, kung naminaw kaniya paminawon pud tas Ginoo. Minaw kasi ang pulong paminawon pud ta. Muna nga ka ini ang pagampo ni Daniel. Okay. Now, in verse 14, busa giandam mo ang katalagman og kay wala ka man namo tagda, imo kaming gipahiagom niini kay matarong ka man sa tanan nimong gihimo. Oh. So, ingon si Daniel, matarong man ka nga Dios busa imo nagituman ang imong gisaan. Kay ang Ginoo dili mo supak sa iyang kasulatan o suguan. Tumano niya ang tanan nga gisugo, sumala sa iyang pamulong. Verse 15, O Ginoo nga among Dios, ikaw ang nagkuha sa imong katawan gikan sa Ehipto pinaagi sa mga milagro. Gipaila mo ang imong ngalan o kini na ilhan sa nakaron og karon gisugid namo nga kami nakasala og nakahimog dautan batok kanimo. So, isa-isa dini nga ilagid nila nga nakaslapas sila, nakasupak sila sa kabubuton si Ginoo ug gibuhat nila ang mga dautan matud pa sa pulong si Ginoo. In verse, O Ginoo nga among Dios, ikaw ang nagkuha sa imong katawan. Verse 16, O Ginoo, sumala sa imong matarong nga mga buhat, hunungan na ang imong kasuko ngadto sa syudad sa Jerusalem, ang balaan mong bungtod kay tungod sa among mga salaog sa mga kalapasan sa among mga ginikanan, nahimo kaming sanglitanan sa katawan nga naglibot kanamo. Hallelujah. Hallelujah. So, kining naghangyo si Daniel. Naghangyo si Daniel nga pinaagi sa kaluoy sa Ginoo kay mamuluyon man siya nga pahunungo na ang kapungod sa Ginoo nga gibubo sa syudad sa Jerusalem sa iyang balaan nga bukid matud pa kay gihimo na silang yagaan na sila, gimak na sila sa katawhan tungod sa ilang mga sala. In verse 17, O our God, hear your servant's prayer, listen as I plead. Nangalyupo gitintaw ayo, naghangyo, jupiting hangyo ni Daniel, Lord, maluoy intaw ka. Pati kining hangyo. Hangyo gid siya. Naghangyo ko, for your own sake, Lord, smile again on your desolate sanctuary. In other version is in verse 17. Now therefore, O Lord our God, listen to the prayer of your servant and to his pleas for mercy. And for your own sake, Lord, make your face to shine upon your sanctuary which is desolate. Ingon si Daniel, Lord, ipadanag na imong naong ayo italikod imong naong. Talikod nga ning naong si Ginoo it misasuko na siya. Di na gani siya muharong ug tan-aw nato. It means wa na siya ganahin nato. Ingan na gyapon ang tao dili ganahan nato, dili na siya muharong istorya nato, di na magdugay. Takto dili. Oo. Sa duha ka side, na side sa Ginoo, na side sa yaw ana. Kaya duha ra gyud nagaidog sa tao. Amen. So sa to, Lord, ayaw taon ilingiw ang imong naong sa imong sanctuary. Make your face
to shine upon your sanctuary which is desolate. Lingi atawon ang imong sanctuaryo or imong templo nga karon luoy na. In other version, Lord, smile again. Ngisip po, katawa po, paglipay po. O ito pag-abot sa Samuel, nasuko naman dyan kay si Lord, kaya nagpabadlong naman gid ang katawan sino. Una-una, mga alagad sino badlong una, si anak na Eli. Naburos ang anak, buros ang binaji ni Eli, niya, gisulong mo sila silang kontra, namatay ang duha ka anak ni Eli, kay propesiya naman to, tungod sa kasuko sa Ginoo. And then, pagkamatay, gireport kang Eli, si Eli na, namatay po si Eli, unya ang asawa sa anak ni Eli, nga nakabalo, nga ingana na itabo, namatay po siya, ang bata dahil na tao, ang ngalan sa bata, Ikabod. Unsa Ikabod? The glory of the Lord departed. Ang mga si Ginoo ni Hawa na, ni talikod ng Ginoo, ni biya na Ginoo. Mubiya ang Ginoo kung di kita magpatuo, nabadlongon ta, kanang pantunon ta, disiplinahon ta. Ang pulong sa Ginoo, ginatuduan ta, ginakorekta. Pero kung dili ta magpakorek, ang sabi tabo daw, si Lord suko. Unya, masuko na siya, na ay mga versikulo na ingon, bisan pag si Moses o si Samuel magampo, dili ko mamati nila. Inga na si Lord, puno siya sa gugmag grasya. Itagaan ta niya grace period. Kanus ata mag-o, kanus ata maghinulsol. Before sa grace period, ang tao maghinulsol, salamat kay diligid, dayonon sa Lord ang iyang silot. Kung maghinulsol ang tao, mausab ang iyang desisyon. Mausab ang desisyon sa Ginoo kung maghinulsol ang tao. Wala siya, ingon si Daniel, pasaylo ako, Lord, pasaylo ami Lord, nga wala mi ni obey sa imong instruction. Minsan nga, tanawag balik ang imong templo, nga luin na kay karon. In verse 18, O Diyos ko, patalinghugi ako, sudo nga ang among kaalaot, ug ang syudad nga nagdala sa imong ngalan. Wala kami mag-ampo kanimo tungod kay kami matarong kun dili tungod sa imong dakong kaluoy. So, verse 18 is grabing pagpakiluoy. Pamatia kami o Ginoo o pasayloa kami o Ginoo. Tagda kami o ihatag ang among gihangyo. Verse 19. Tulo ang sa verse 19, O Lord, hear. Ginoo pamati ain taon ko. O Lord, forgive. Ikaduha. Ikatulo, O Lord, listen and act. Nagangyo si Daniel, Lord, pamati ain taon ko, Lord. Pamati ain taon ko. Manang, during sa prayer, kinahanglan nga atong madunggan ang respond ni Lord sa atong prayer. Di na kay kita ray ka pray. Hangyo tagang sa prayer man is talking to the Lord. Kita nag-istorya si Ginoo. And then, give Him time to speak also. Lord, hear. Ikaduha, Lord, forgive. Lord, listen and act. Muna iyang pangaliw po, Lord, pamapiyain taon. Lord, pasayloain taon. Lord, pamatiain taon ni og act. Matod pa, do not delay ang ayaw ug langaya ang among tubag sa among pag-ampo. Do not delay, oh my God, for your people and your city bear your name. It's ayaw taglangaya ang among tubag. Dili kuno ta maglangay-langay. Asa to? Ang hangyo ni Daniel nga, Lord, ayaw dugaya ang tubag sa among mga pag-ampo. Kung tubagon po tayo, ayaw po og dugaya o ayaw sa kutlag pasensya. Pwede dili. Tulong, O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, listen and act. Do not dili ayaw taglangaya, Lord.
So gusto ni Lord nga dili po ta maglangay, dili po ta mag-delay o repent and do the right act. Musugot tag sa dili sa diha nga murag perminata reactive, perminata mo reason out against the truth. Kana nga timailhan murag dili na maayo talibad ko. But if we are receptive to the Word of God, no matter how painful it is, it means the Spirit of God is still in us. So grabe gid ang pagpangaliw po. Now in verse 20, I went on praying and confessing my sin and the sin of my people. So wala gid conscious gid siya nga makakonect gid siya sa Ginoo ba. Mura pag kung naay balod, mura siya sa surfing nga ang balod dili niya ikahadlok kun dili iya sugaton. Nga na. Sa atong pagpangalagad si Ginoo mura taga surfing. Sugaton na to ang mga balod. Sugaton na to ang mga pagsubok. Kay dili ta kalikay ana. Ang mga balod di na to balikayan. Kinanglan nga strong lang gid ta nga mag-resist ana. Strong lang gid ta nga di ta maanod ana. Kay kung di ta maanod ana, it means ligon ta. Nganong gitugot na sa Lord ang dula nga surfing o sa na sports nga surfing na ay mensahe ana. Kinanglan nga dili ta mahadlok sa balod. Sugato na to. Man makasugat pa di ikag imong tiil din imo ipugong dito sa surfing board. Di ba? I-enjoy lang yun. Dili pwede maglug ang surfing, magdula ka og surfing nya basig kag bugot-bugot, basig kag bugot. Di ba? Murag wala lang. Di ba katanaw ka ng mga player, ana? Ana, gusto ni Lord nga kung naay mga pagsulay sa itong kinabuhi, hindi rin tama, magbuot, maglain atong buot. Ito, I went on praying and confessing my sin and the sin of my people, pleading with the Lord my God for Jerusalem, His holy mountain. Nagpadayon ko ampo o pagkumpisa sa akong sala o sala sa akong katawhan. Naghangi nga to sa Ginoo nga akong Dios para sa Jerusalem, sa iyang balaan nga bukid. As I was praying, ug samtang ako nagampo, si Gabriel nga akong nakita kaniadto sa pananaw nako came swiftly, nikalitlag abot to me at the time of the evening sacrifice. Nganong nakailaman siya ni Gabriel? Nga wala man siya kakita ni Gabriel. Because in the spirit, lawom na, naka-deep na siya into the deepness of God. Na inirevelisyon nga mo to si Gabriel. Kung nakatusno na ta sa kailagman, diya sa dapit sa Ginoo, grabe na ang revelation nga ang naa sa layo nga dapit. Imong masabtan nga mao na siya. Iyang nasabtan in the spirit nga mao to si Gabriel. Because spirit to spirit ang mag-speak. Kung ready atong spirit, dili ta conscious sa time because dakantag gikabisihan para sa atong soul, but not for the spirit. Kanang maminaw ta o balita sa TV, para ba na sa atong spirit or para sa atong soul? Soul. Kanang mukaon tagpagkaon para sa atong soul ba na? Kanang mukaon tagpamahaw pa na ito panapon? Sa ato ba ng soul? Sa ato ba ng body, soul, or spirit? Ang malikon ako. Kung mukaon tagpamahaw pa na ito panapon, para man sa atong body, soul, and spirit? Body. Kung mag-study ta o Reader's Digest, mag-search ta sa Google o mga information, kinsay pinakadako, kinsay pinakadako na country, kinsay pinakadaghan mo ni mo na para na sa atong soul or our spirit? Soul. Pero magbasa ta sa pulong sa Ginoo, mag-ampo ganita, maminaw ta og worship song para na sa atong soul or sa atong spirit? Sa atong spirit. Anything na makapalift up sa atong spirit is muna ang pagpakaon sa atong kalawog spirit. Hello. Kung ma-feed na atong spirit, maapin ang soul, maapin ang body. Pero ang atong ipakaon aturang body o soul, ang spirito wala.
Munang weak ang atong spirit. The spirit is willing, but the body is weak. O ni grabe, si Daniel, dili siya conscious sa mga tao sa palibot. Conscious siya makakonect sa Ginoo. Conscious siya makakonect sa Ginoo. Kasi ingon ni Lord, precious siya at ubangan sa Diyos. Asa na makita? Verse 23. So, sabta ko nag-ampo si Daniel, nagkumpisal sa sala nga, Lord, pasaylo adyo mi, Lord, pasaylo adyo mi. Kung sige magbuta o admit nga kita na agit ay sala na kita sa Lord, pasaylo adyo mi. O, dita mo, at mo, dilita mo, deny sa tong sala. Grabe ang, the more ta mo, nag-humble down ta, as we humble down, atong i-admit atong sala. Kung magpataas atong pride, i-deny man nato atong sala, kung taas atong pride. Pero kung humble down ta, iligong ginato atong sala. Sumuto nga samtang kuno siya nag-ampo, while I went on praying and confessing my sin and the sin of my people, pleaded with the Lord my God for Jerusalem and His holy mountain. As I was praying, samtang ako nag-ampo, si Gabriel kuno, nga nakita ni siya pananaon kaniadto, ni kalit kuno abot sa panahon sa evening sacrifice. Evening sacrifice. So naada ay sacrifice, na evening sacrifice, na apoy sacrifice of thanksgiving. Daghan na siya nga klase nga sacrifice. He explained to me, explain niya kang Daniel, I have come here to give you insight and understanding. Yun siya, niabot ko. Kay aron paghatag kanimo og salabutan og pagpasabot sa panan-awon nga imong nakita. And now I am here to tell you what it was. O karon ani ako aron sultian ko unsa katong mga panan-awon nga nakita. For you are very precious to God. Kay ikaw hamili at ubangan sa Ginoo. Hamili at ubangan sa Ginoo kanang ato mabati ang mensahe sa Ginoo. Nga ingana na ka affected. Dili ingana na ka reactive. Hello? Nabati niya nga, paita sa tinta katuig ang katawan sa Israel mabihat sa Babylonia. Na-feel niya. Wala siya ni-react. Na-feel niya. Ako to nga, nakuan siya sa mga pag-ampo. Namalantong siya, nag-ampo siya, naghangyo siya sa Ginoo. Lord, na ay mga tao nga para sa uban apektado jud kay ka. Munang mag-ampo ta. Muna nga kung ingana na ang atong level sa atong understanding, ang atong prayer dili nato imubo. Atong tugtan ang Espiritu Santo nga maampo nato ipaampo para walay mga kalabidad mahitabo. Kay pwede rang ma-prevent sa mga pag-ampo. Unsa to ingon sa Genesis? Haday hukman na sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah, ingon si Moses o ingon si Abraham, Lord, kung naay 50 ka mga tao hukman dili. Hangtod nagsigigangyo o sigangyo. Mangyo ang Ginoo pinagi sa mga pag-ampo. Nikin sa may mubarog sa mga pag-ampo nga dili magdali sa time. May mga panahon sa atong pagkatawan gusto ta mo undag ampo, pero ang atong spirito dili pa gusto kay naapay naginanglan og prayer. I do not know if nasinati na ninyo. Marang karong 25. Naging ang Lord. We have to be different than the world's celebration. Magpandigid ang family. Parang gingon si Lord sa ako, naginanglan ko mga tao nga mag-seek sa akong presensya. Good man na magkato sa pamilya. Pero what is right for everybody, we must do. Hello? Kinsa ang gitantog sa Ginoo. Motong isa to ganina sa pag-CR. Cease. Soaking in the Spirit. Cease. Soaking in the Spirit.
cease. Dili ta mo sunod sa pattern sa kalibutan na kanang pitsaha magkuan ta sa pamilya nato. Kinahanglan tagaan nato, paminawan nato ang naghatag og unsay needed nato para sa kaayuhan sa tanan. The spiritual things that our spirit needs so that the spirit of the people will be enlightened, will be strengthened. Kung kinsa kay akong kaubanan na, Lord. Nga, imong lead to be with me. Giving time for the Lord. Hallelujah. So to, gipaanhik ko, and now I am here to tell you what it was. For you are very precious to God. Listen carefully so that you can understand the meaning of your vision. In other version, you are greatly loved. Gigugma kapag ayo sa Ginoo. Kung naatay gugma, kung nahigugma tapag, kung gigugma tag ayo sa Ginoo, kay nahigugma punta niya. Kato ka ng verse kanina. I-fulfill niya ang iyang unfailing love to those who love Him and obey His commands. During the time ni David, sa iyang generation, tanan man to sila mga batan o nakadungog atos mensahe. Pero kinsa may nakadawat sa grabing gugmag pabor sa Ginoo. Si David ra. Kay si David namati gidug ay sa pulong sa Ginoo. Sa tanang mga anak ni David kay giwali pareha mang pulong nga giwali sa Ginoo. Gipawali sa Inos malagyan sino. Tanan sila nakadungog. Ang ni-respond mo oray nahimong ilado o nadayag ang pabor nga gihatag sa Ginoo. Sakto dili. Kini nga pulong i-fulfill niya ang iyang covenant to those who keep His promises and to those who love Him and obey His commands. Pareha sa kini nga principle. Eskwela o education baka or nursing. Gikan sa first year to fourth year. Pag test ana dili mo pareha, dali sila pareha score. Ang grado ana at the end of the semester, at the end of the 4-year course, dili pareha. Nagdepende sa effort sa matag usa. Sakto dili. Nga na gyapon ta. Atubangan sa Ginoo, estudyante ta atubangan sa Ginoo. Sakto dili. Atubangan estudyante ta atubangan sa Ginoo. Ga-regular ba tagtunga? Gapamatik ba ta? Nakapasar ba ta sa mga test ni Lord o mga exam ni Lord? Lahi ang grado sa test, lahi ang grado sa exam, o lahi ang grado sa kinatibuk-an o i-combine na ang result sa test o sa exam o sa atong attendance, atong sa paliha. I-combine na unang dahil general grade. At rating na to, kung sa atong rating. Inga na agapon sa Ginoo. Sakto din. Mo nakabalo si Lord sa to. Wala mi namati sa imong mga alagad nga imong gipadala pagpasidaan namo. Asa man ta namati? Ito tas TikTok. Asa ta namati sa bad news. Na naunsa ni si Sakra, naunsa ng Senado, naunsa ng Kongreso. Mga iba naman mga ito, but not right. Okay? Wala na ito tagay amatingin. Ang espirituhanong side nga mo ni ang kinanglan updated ani nga news. Remember during sa pagbalik sa Ginoo, dili na baya siya mag-text nga oy magbantay na ba ni kahapit na mo abot. Dili baya siya magpa-alarm, diretso siya. Ang graduation is tanan dapat ma-inform
Pero kung dili ta motunga, di ta kapasok. Hallelujah. Ano igsoon? Para nga nindot ang dagan sa atong present and future, kanunay ta mag-invest og time para sa Ginoo. We should not only be thinking and doing the good thing, but we must be thinking and doing and have that kind of feelings which is right before God. Right. Patarong pa ni sa Ginoo. Di lang kay maayo pa ni sa tao. Ang pangutana, matarong ba ni atong pa sa Ginoo? Kay kahimutan pa ni sa Ginoo. Hallelujah. So muna, nganong ingato ang dating ni Daniel, nagbasa siya sa scripture. Apektado siya. Nadakong katalagman ang mahitabo. Apil siya. Siya na nga malupo. Ito ba siya? You are very precious to God. In other version, you are greatly loved by God. Kay bisan kita, ganahan ka atong tao nga morespeto ni maminaw ni mamutahod ni mo. Kaysa magpalingiw-lingiw lang, magpalingog-lingog lang. Ingana gyapon si Lord. Kanan estudyante ta sa maestra. Pero dili ta pare kanan o kuan sa ato bangas maestra. Ingana gyapon si Ginoo. We are all loved by the Lord, but the level of love of God upon us nag-differ na. Hello. Wala gusto ni Lord na during sa pag-ampo, ayaw paspas og ampo. Ayaw pud rely sa prayer request nga kuan nato gina-gather nato. We have to listen the voice of the Spirit. Unsa pa ipaampo. Kay basin kana nga iriya wa pa nag-ampo ug ikaw nakatabang. We should not be conscious time. We should be conscious of the Spirit's leading. Hallelujah. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. Let us pray for His word. Blessed be the name of the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, the God of instructions, the God of warning, the God of victory, the God of blessing, the God of strength, the God of wisdom, knowledge, understanding, the God of unfailing love. Og salamat, Lord, sa iyong pulong. Maklaro ka isanan. You will fulfill your unfailing love to those who love you and obey your commands. Everybody can hear you, but not everybody is obeying you. Muna pag-abot sa Matthew, pahawa kamo kanako, kamong nagbuhat og daotan, wala ako kaila kanimo. Ingon sila, Lord na ami, sa diyang na dito nakikaon kami nimo. Isa wala ako kaila kanimo. Kung igo lang ta ng pero dili ta maminaw og tarong ug modawat sa impulong, delikado ta. Kapan kung maminaw ta, modawat ta, bulakan ta. Kung makatabang ta sa atong pamilya, sa atong komunidad, sa atong nasod, o sa tibok kalibutan. As we obey the commands of the Lord, we can be useful, not useless. We can be fruitful, not fruitless. We can be effective, not defective. Glory to God in the highest. Salamat, Lord, sa iyong pulong. Siluwi ka to sa iyong mabiling at tuko, na mahimo kami, O Diyos, na kaymutan nimo sama kang Daniel. You have declared ni Daniel through ni Gabriel, O Lord God, na Daniel is greatly loved by you. Daniel is so precious before you, O God. Salamat, Lord, sa imong padayag unsa ka precious si Daniel sa mga tubangan tungod kay siya, Lord. Adunay kasing-kasing nga madinawaton sa iyong pulong, kasing-kasing mainampuon, kasing-kasing mapaobsanon, Ginoo. Salamat sa tanan, dalagon ka sa katapusan sa ngalan ni Jesucristo nga magiging luluwas. Amen.